Kamusta mga kabasigenyo at mga kababayan? Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa mga kwentong puno ng katotohanan, talino at konting haplos ng katotohanan. Parang kape, mainit at may tamang timpla. Ngayon, pag-usapan natin ang isang lalaking hinintay natin na magpapakita ng tunay na pagbabago sa Pasig. Walang iba kundi si Mayor Vico Soto. Pero teka, bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yan. I-tap mo na yung bell icon para laging updated ka sa mga ganitong kwento. Walang bayad dito ha, libre lang ang katotohanan dito. Kaya naman mga kaibigan, maghanda kayo dahil aabutin tayo ng mga ilang minuto para i-dissect ang mga ginawa ni Mayor Vico. Mula sa kanyang mga tagumpay hanggang sa mga kontrobersiyang hinintay natin na sagutin niya. Magugulat ka, mag-iisip ka, at baka mapangiti ka na rin. No? Tara, simulan na natin. Alam nyo ba mga kababayan na ang Pasig City ay itinuring na modelo ng good governance na hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Si Vico Soto na unang nahalal noong 2019 ay nagwakas sa 27 years na pamumuno ng Eusebio Clan. Parang isang pelikulang aksyon, di ba? Isang batang leader laban sa isang makapangyarihang dynasty. Pero ano nga bang ginawa niya? Una, ang kanyang laban kontra korupsyon. Sabi niya, nakatipid ang Pasig na mahigit 1 bilyon kada taon. Yun parang perang dating napupunta si Standard Operating Procedure o SOP. Alam niyo na, yung lagay-lagay na yan ay napupunta sa mga proyektong makabuluhan tulad ng bagong City Hall. Pero teka ha, hindi lang yan. Itinayo rin niya ang ugnayan sa Pasig, isang Freedom of Information Unit na nagbibigay daan sa mga residente na magtanong at magbigay ng feedback. Transparency at accountability. Parang rare Pokemon yan sa politika, pero nahanap ni Vico. At hindi lang yan mga kaibigan, si Vico rin ang nagtulak na ipatigil ang Philippine Offshore Gaming Operators or POGOS sa Pasig kahit na may tumutol noon. At ngayon, naban na ang POGOS sa buong bansa. Salamat din sa mga tulad ni Vico na nauna ng nagmalasakit. Kaya naman napansin siya ng US State Department bilang anti-corruption champion. Parang superhero, pero walang kapa, kundi prinsipyo lang mga kaibigan. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, kung nag-enjoy ka sa talakayang ito, i-hit mo na yung subscribe button. Suportahan natin mga ganitong diskusyon na puno ng laman at hindi puro hangin. I-click mo na yan, libre lang yan at ikaw pa makikinabang, kaibigan. Ay nako, ang kontrobersiya. Pero mga kababayan, hindi lahat ng kwento ay puno ng papuri. Kamakailan naharap si Vico sa 2 kaso ng graft sa Office of the Ombudsman. Una, yung umano'y hindi maayos na bidding ng 17.2 milyong halaga na commemorative shirts para sa 451st founding anniversary ng Pasig. Pangalawa, may temporary restraining order pa, no? Laban sa bagong proyekto ng City Hall. Sino ang naghait? Ilang residente daw na si Italmart Austria Cruz. Pero teka mga kaibigan, hindi ba't parang pamilyar ang ganitong taktika sa politika? At hindi lang yan. Ang kanyang kalaban sa 2025 mayoral race, si Sara Diskaya, ay nagbabakalat ng mga akusasyon. Sabi ni Diskaya, masyado daw nakatutok si Vico sa good governance. Kaya nalimutan na ang healthcare of education at education. Pero mga kaibigan, tanungin natin, hindi ba't ang good governance ang pundasyon ng maayos na serbisyo? Kung may korupsyon, paano makakarating ang pondo sa ospital, sa paaralan? Parang sinasabi mo na kailangan mo magluto ng adobo, pero hindi mo muna lilinisin ang kusina. Naku po! At speaking of Diskaya, may mga ulat ng kanyang kampo ay nasangkot sa mga smear campaign. Halimbawa, yung viral video ng isang PWD na pinilit daw na magsalita laban kay Vico kapalitang bigas. Nako po! At yung isa pang video na kinunan daw ng compound ng kumpanya ni Diskaya ay tinangkang siraan si Vico Soto. Pero si Vico, anong sagot niya? Sabi niya, hindi siya mag-ahay ng disqualification case laban kay Diskaya kahit may batas daw na nilabag ito dahil ayaw niya maglaro ng maruming politika. Parang chess move yan Hindi siya nagmamadali pero laging may plano.
Kaya naman mga kaibigan, tanungin natin, sino ang tunay na nagsisilbi sa Pasig? Yung may track record ng pagbabago o yung may track record ng kontrobersiya? Pero bago natin sagutin yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe button, no? At samahan mo kami sa paghukay ng katotohanan. Ngayon, pag-usapan natin ang laban sa social media. Alam nyo ba na may mga peking survey at Facebook pages na sumusuporta kay Diskaya at sumisira kay Vico? Halimbawa, yung The Journal Pasig na nag-post ng mga video na siraan si Vico, pero ngayon ay wala na sa Facebook. At yung suspension ng mga lehitimong barangay Facebook pages sa Pasig, tinawag yan ni Vico na alarming and puzzling. Pero sa kabila naman ito, ang suporta kay Vico ay matibay pa rin. Sa isang survey ng Tangeray, siyang pinagkakatiwalaang mayor sa Metro Manila at yung viral post ng isang estudyante na tinulungan ni Vico sa kanyang homework. Grabe ha, parang superhero na nga. Pero teka, may mga nagpapakalat pa rin ng fake news tulad ng umano'y lockdown ng buong Pasig City Hall na agad dininay ni Vico. Kaya naman mga kaibigan, mahalaga ang critical thinking. Huwag tayong magpapadala sa fake news. At para laging updated sa katotohanan, i-subscribe mo na kami. I-tap mo na yung bell icon para hindi ka mamili sa mga ganitong impormasyon. Libre lang yan, pero ang katotohanan, priceless. So anong hinihintay natin sa Pasig? Si Vico na nasa kanyang ikatlo at huling termino bilang mayor ay nangako ng mas maraming pagbabago. Sabi niya, ang mga nagawa niya ay hindi lang sa kanya, kundi sa buong team ng Pasig. No? At ang kanyang laban kontra Pogos, ang kanyang pagtitipid ng bilyon-bilyon, at ang kanyang transparency, lahat yan ay pundasyon ng isang Pasig na mas maayos at mas makatarungan. Pero mga kaibigan, may hamon pa rin. Ang mga kaso sa ombudsman, ang mga smear campaign, at ang laban sa 2025 elections, lahat yan ay pagsubok sa liderato ni Vico. At si Sara Diskaya, sabi ng kampo niya, gusto nilang gawing smart city ang Pasig. No? Pero tanungin natin, paano mo gagawing smart ang isang lungsod kung ang pundasyon mo ay questionable? At teka ha, may isang nakakatawang balita pa, ang tatay ni Vico, si Vic Bossing Soto, ay nagbiro na. Si Vico susunod na presidente ng Pilipinas, pero sa totoo lang, ang legacy ni Vico ay hindi tungkol sa kanyang apelyido, kundi sa kanyang prinsipyo. Sabi niya, gusto niya maalala bilang the mayor who helped lay the foundations of good governance in Pasig. Kaya naman, mga kaibigan, anong masasabi natin, no? Si Mayor Vico Soto ay hindi perpekto, pero ang kanyang track record ay nagsasalita ng kanyang dedikasyon. Sa kabila ng mga kontrobersiya, sa kabila ng mga fake news, siya pa rin ang hinintay ng maraming Pasigenyo. Pero ikaw, anong masasabi mo? I-share mo yan sa comment section, ha? At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At bago tayo magtapos, mga kaibigan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, seryoso, i-click mo na yung subscribe button, i-tap mo na yung bell icon, at samahan mo na kami sa paglalakbay tungo sa katotohanan. Salamat sa inyong mga ilang minuto na nag-stay dito sa atin, ha, mga kababayan. Sana po ay hanggang ngayon, kasama ko po kayo ngayon dito sa video na ito. Ako si #WalkWithLan, at ito ang inyong kwento ng Pasig. Hanggang sa susunod, mag-ingat kayo at mag-isip ng critical. Mag-isip ng critical. Magandang gabi, bayan!